kumisan yung mga kaloob-looban ng bahay nila. Yung pala may mga bomba picture sa mga babae na nakagano. Tinatanong ko tuloy, sinong santo ito? Mga so, good afternoon po. For the first question po, sasabihin niyo po inyong pangalan, anong taon po kayo naging kura paroko ng San Jose Manggagawa, at hanggang kailan po kayo Ako si Father Manuel Flores S.J. Para mas madali tandaan, Many Flowers S.J. SJ, alam niyo kung ano SJ? School janitor. Tapos, dati kasi panay mga Jesuit ang mga pali dyan, no? nanungkulan ako 1991 to 1994. To 1995 pala. 1991 to 1995. The best and happiest years of my life as a priest. Batang pari ako dito. Na-ordain ako ng 1987. So, 91, unang parokya ko yun. So, yun. Second question naman po. Ano po ang maituturing ninyong legasiya na nagawa ninyo sa San Jose Manggagawa sa loob ng inyong panunungkulan? Grabe, bigat, legacy. Para yung tanong kay Digong yan, ha? Sa akin naman, palagi ko na tikman na mga taga-parokya, ano ang ibig sabihin ng pagiging komunidad. Kristiyano po, yun ang ideal namin. Buo ng isang Kristiyanong komunidad, yung tinatawag na BEC, Basic Ecclesial Community, na mga katangian ay na magkakaibigan, nagtutulungan, nagkakaisa. Ang kapitbahayan na magkakaibigan, nagtutulungan, nagkakaisa. No? Palagay ko na medyo naabot namin yon. May mga tanda na naabot namin yon na hindi fully, pero maganda yung karanasan, no? Pwede ako magbigay ng mga tanda na yun mamaya. Halimbawa. Para po sa last question, ano po ang inyong natutunan sa pamayanan bilang kura paroko ng Jose Manggagawa sa Tanyo? Yung natutunan ko bilang kura panloko, kura paroko pala, ay sa buhay ko bilang pare. Pag hinahanap mo yung kalooban ng Diyos, tapos hinilig mo yung tulong ng Diyos, kasi kalooban naman niya yun, malayo ang maaabot mo. Malayo. Kasi bilang kwento, sabi mo, kwento ko na lang. Yung layunin namin na maging isang komunidad ng mga Kristiyanong magkakaibigan, nagtutulungan, nagkakaisa, ng mga kapitbahayan, no? So, natikman namin yun, no? Natikman. Halimbawa, isang tanda doon, meron dati mga 400 leaders, no? Iba-ibang, bawat kapitbahayan kasi may leader. Yung grenade namin yun, buong parokya.
kilala niya yung mga yung mga nasasakupan niya. At yun na paglilikuran niya, alam niya yung mga pangangailangan. Kaya pader, meron may sakit dito. Nakakapagod nga eh. Kasi may bibisitahin ng mga may sakit. Tapos, nagbibisa kami sa street, sa kalsada, kapitbahayan. Tinatawag ng mga zone mass. Sa kalsada. Tapos, yung mga tao, yung microphone niya, ako po si nagpapakilala sila. Ito yung ko. Ito yung asawa ko. Yung number 1 ko. Yung number 2 nasa talo po. So, papakilala yun. Ngayon, yung mga magkakapit-ben, nakakakilala. Pati mga taga-Provident Village. Magbibisa sa kalsada, tapos kilala sila, no? Tapos, ang epekto noon, kaya sila naakit doon. Special offer BCs, pag nag-attend kayo ng misa, libre ang blessing ng bahay. No? So, nakasigba na sila. So, pagdating ko sa bahay, mag-bless na lang. At, tapos, kung isa ka, grabe, minsan, 38 na bahay. Kasi, nagsigba sila eh. Sabi mo, Father, libre yung blessing. Di, pinupuntahan ko yung mga bahay, nagbe-bless, no? Sunod-sunod dyan. Sunod-sunod, kasi yung leader, tinuturo. Father, dito susunod. Memorize ko na yung formula na pagbe-bless. Nakakatuwa. Di, papasok ko sa bahay ko, napapasok. Nakakatuwa. Kumisan yung mga kaloob-looban ng bahay na yung pala may mga bomba picture sa mga babae na nakagano. Tinatanong ko tuloy, sinong santo ito? So, maganda na nakilala talaga namin. Tapos, daman-daman ko yung pagiging pare ko, no? Yung magdala sa tao, sa Diyos, at magdadala ng Diyos sa tao. So, ganda. Marami doon. Pag Pasko, yung sa tapat nila, meron na lang mga pagkain. Hindi na walang mahirap, walang mayaman, sabay-sabay. Hindi na kanya-kanya. So, tapos pati mga bata, nagkakaroon ng katikisam, no? At nagkakatikisam ang kanya mga youth. We had about 150 youth catechists. So, yun na yung youth minister. Catechism, youth, yun na rin. No? Bawat isa siguro catechist, baka may mga 7 bata, 5 tinuturuan. So, yun ang natutunan ko. Tapos, nangyari yun, habang ginagawa ko yun, parang seryoso na to eh. So, lagi kang kailangan tanong sa Diyos, Lord, anong gagawin? Anong susunod? Anong ganito? Ganyan, no? Sa katunayan, nung nandun ako sa parokya natin, doon naging matindi palalo yung prayer life ko. Nandun ako sa Tanyong eh. No? Ang ingay doon, di ba? Nagtumataba yung mga bus. Pero pero nakakagulat kasi iba-ibang lugar na ako. Doon gumanda yung prayer life ko pa. Kasi sobrang, marami kaming ginagawa.
napilitan naman talaga magdasal. May time yan between mga 3 to 5 p.m. Kasi 6 normally may mass na yun. Tatahimik ka sa kwarto. Mag-isa lang. Basta dasal. No? So, ayun. Seryoso yung dasal ko. Seryoso yung silence. Hindi yung nabielaan. Hindi. Yung silent prayer, talking to God, listening to God. So, kaya ginabayan naman yung pagsulong namin. Ginabayan talaga. Halimbawa, dati nagre-recollection kami kasi ang dami mga leaders no? Yung, halimbawa, kabisa nagre-recollection kami, mga 200 people, gano'n, no? Leaders yun, at saka yung mga gusto namin akitin sa pagdilingkod. Minsan 300, 400, minsan 600. Pero yung recollection namin, naging quality talaga. Kasi marami. Kaya nakaka-invite kami ng mga big time na speaker. Tapos lahat ng grupo na involved namin, maski yung El Shaddai. No? Maski El Shaddai. Dati hindi sila active pero naging active. Kasi dati hindi sila pinapayagan sa simbahan. Maingay kasi. Yung, pag nagpe-prelate, taga-daga-daga-daga. Purihin ang Panginoon. Taga-daga-daga-daga. No? Tinitiis ko na lang doon sa kwarta ko. No? Amen! Amen! So, tapos sila yung isa sa mga naging cooperative sa parokya. May naging BEC leader, tapos kumakanta sa mga misa, yung El Shaddai, tapos basta lahat ng activity ng parokya, 100% sila. Kasi ang approach ko noon, hindi kasi sila tinatanggap ng dati mga parokya na parish priest dati. Ang approach ko noon, pwede ko kayo matulungan. Paano ko kayo matutulungan? Kasi nagpe-prayer meeting sila doon sa basketball court. Doon sa may likod. Wala pang bubong yun. May bubong na ba yun? Meron na po ngayon. Ha? Multi-purpose. Meron na. Dati hindi. Pag nag-ano yan. Sabi, dito kayo. Sige. Ganun pala yung pag-approach mo. Paano kayo matutulungan? Later naman, Father, ano magagawa namin? Pag sinabi ko, pwede ba ganito gawin natin? Sure. So, buhay na buhay yung parokya dati. Dumami nagsisimba. Dati hindi na pupunay sa kanyong. Ngayon, umaapaw na sa labas. Ginanda na of course. May sound system. Tapos, ano pa ba yun? Ayan, yung basta formation kami ng formation. Tapos, malakas noon yung Black Rosary. Dala-dali nila yung bilhin, no? So, bawat kapilya, yung nandun yun sa mga bahay. Linggo-linggo, linilipat yon. Pero, pag nasa iyo yun, isisimba mo. Pag Wednesday ata yun, at saka Friday, dalawa yun. Kaya ang ganda, no? Bago mag 6 p.m. Mass, kikita mo yung mga bata, mga may-ari ng bahay, dala-dala yung bilhin, may dala-dala pang kandila, no? Tapos ilalagay sa harap ng altar. Tapos, marami yan, ang dami. Tapos, be-bless ako sila pagka at the end of the Mass. Tapos, uuwi yun, dala-dala nila. So, nabiblessan yung buong parokya. Parang tuwing may para may procession, no?
Tapos, naramdaman namin, may power talaga. Dati, yung Marikina, sentro yan ng sugalan. Tapos, yung mga pasugalan, may pasaklaan, doon sa may Urban Bliss at saka doon sa inyo. Basta, the defender, mga pulis. No? Of course, mga pulis, paborito at pulis. Basta may krimen, medyo involved dyan. So, ginagawa ng natin, mga kapitbayan. Ayaw nila kasi saklaan, ginagawa ng mga pagtitipon sila. Hindi lang ako kasama doon Sila mismo, Father, ayaw namin doon. Dala nila yung bire nila, may mga kandila. Pinapalibutan niya parang si Jericho, doon sila Joshua, doon sa Jericho, di ba? Pinabagsak yung walls ng Jericho. Nagdadasal. Meron po kaya nagtakbuhan yung mga demonyo, nawala yung mga kasugalan. Meron pa doon isa yung meron doon patay sigdig. Alam mo yung patay sigdig? Yung mga parang bar, madilim, tapos may babae, iinom-inom ka doon, gano'n, Meron yung banda sa may tapat ng Urban Bliss sa side ng di ba tatanda mo yun? Ayun. At matagal yun, tapos may mga tinapatan din, dinasalan din yun. Nabugaw yung mga demonyo. So, kita mo ang ganda ng feeling ng gano'n na gumaganda yung komunidad. Seryoso talaga nagtutulungan. Seryoso sila nagtutulungan, magkakaibigan, nagtutulungan, kakaisa. So, yun na lang muna. Okay po. Para po sa last part po natin, maaari po ba kami makahingi ng maikling pagbati para sa ika-50 anibersaryo ng parokya ng San Jose? Okay, sure. Yung nakakagulat, 50 years na pala. At yung pagbati ko siguro na nagpapasalamat ako sa parokya natin kasi doon ko natikman na kung ano ang posible pag ang mga tao ay nagkakaisa sa pagsisikap na tuparin ang kalooban ng Diyos. Pag natikman mo yon, yung sama-sama kayo, mga kapitbayan noon, nagtutulungan talaga, magkakakilala na. Para ba na-bless ang yung buong parokya. Pag natikman mo yon, wala nang higit pa. Parang kaharian ng langit. Yung karya ni Kristo, di ba? A kingdom of truth and life, holiness and grace, justice, love, and peace. Parang yun ang pinagsisikapan namin. At nagagawa, unti-unti, kasi nagtutulungan. Tapos, yung masasabi ko na yun ang palagay ko. Kasi nagdaan ako, nagturo na ako sa seminaryo. Tapos, matagal-tagal yun, 14 years. Tapos, naging formator sa seminary, Loyola House, Arupe, mga gano'n. Pero yung karanasan ko yun sa mga tao, araw-araw naglalakad ako, yung tumutulong na magbuo ng yun ang pinakamaliligayang karanasan ko bilang pari. No? Dito, masyadong komportable ako dito. Grabe mga tao dito. Steak ng steak, buffet ng buffet sa Soler, mga ganyan.
Kasi mayaman yung tao dito. Pero doon ko natikman, naranasan ang ganda at ligaya na kapag nagahari ang Diyos. Maligaya ang ika-50 anibersaryo ng parokya natin ng San Jose Manggagawa. Mabuhay kayo!